Unang eksena, ang misyong bago. Sa isang abandoned na condominium building, ang mga gwardiya na sina Gerard, Sherwin, Paulo, at ang bagong recruit na si Faith ay naitalaga para sa isang espesyal na misyon. Ang condominium ay matagal nang walang laman at iniwang abandon, ngunit kamakailan ay may mga ulat ng mga kakaibang tunog at pangyayari sa lugar. Kaya't ang pamunuan ng property ay nagdesisyon na magtalaga ng mga gwardiya upang tiyakin ang seguridad at alamin ang mga dahilan ng mga report. Gerard, ang misyon natin dito ay tiyakin na walang panganib sa paligid at alamin kung anong mga kaganapan ang nagiging sanhi ng mga ulat. Sherwin, ang lugar na ito ay matagal ng abandon. Pero mukhang may mga kakaibang pangyayari na nagaganap. Faith, sana ay hindi tayo masyadong mag-alala. Baka ito ay natural na mga tunog mula sa lumang gusali. Paulo, huwag tayong magpaniwala agad sa mga kwento. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lugar. Gerard, tama. Tingnan natin ang bawat palapag at siguraduhin walang panganib. Sherwin, tama. Magsimula tayo sa ground floor at magtrabaho tayo pataas. Faith, mag-ingat tayo sa paligid. Baka may mga bagay na naiwan na nagiging sanhi ng ingay. Paulo, huwag tayong magpanik. Siguraduhin natin maayos ang bawat palapag. Gerard, magsimula tayo at tiyaking maayos ang bawat detalye. Sherwin, tingnan natin kung anong nangyayari dito. Ikalawang eksena, ang tumutunog na labi. Sa ground floor, nakaramdam sila ng malamig na hangin at mga tunog mula sa isang silid na tila napabayaan. Sherwin, may naririnig akong mga tunog mula sa silid na to. Faith, baka may mga lumang kagamitan dito na nagiging sanhi ng tunog. Gerard, buksan natin ang pinto at tingnan kung anong nangyayari. Paulo, suriin natin ang paligid. Huwag tayong mag-alala. Sherwin, parang may mga anino na gumagalaw sa paligid. Faith, tingnan natin ang mga kagamitan sa loob. Gerard, baka may sira ang mga gamit dito. Paulo, tingnan natin kung may mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sherwin, minsan, ang mga lumang kagamitan ay nagiging sanhi ng ingay. Faith, tingnan natin kung anong nangyayari sa loob. Ikatlong eksena, ang kakaibang liwanag. Habang nag-ikot, nakakita sila ng isang kakaibang liwanag sa itaas na palapag. Gerard, bakit may liwanag sa taas? Walang ilaw dito. Sherwin, mukhang may dahilan kung bakit ito nagliliwanag. Faith, baka may mga sira sa electrical system. Paulo, tignan natin ang pinagmumulan ng liwanag. Gerard, mag-ingat tayo sa pag-akyat. Baka may panganib sa taas. Sherwin, tingnan natin kung anong nangyayari. Faith, baka may malfunction sa electrical system. Paulo, huwag tayong mag-alala. Tingnan natin ang mga detalye. Gerard, huwag tayong magpanik. Sherwin, tingnan natin ang pinagmumulan ng liwanag. Ikaapat na eksena, ang nawawalang tao. Sa ikalawang palapag, natuklasan nila ang isang misteryosong tao na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sherwin, may tao sa dulo ng hallway. Faith, San? Walang tao dito. Gerard, tingnan natin ang taong iyon. Baka may kailangan tayo. Paulo, parang hindi tama ang nararamdaman ko. Sherwin, huwag tayong magpanik. Tiyakin natin kung sino siya. Faith, baka may ibang tao na naglalakad sa paligid. Gerard, huwag tayong mag-alala. Tingnan natin. Paulo, tingnan natin kung anong nangyayari. Sherwin, parang may mga anino na sumusunod sa atin. Faith, tingnan natin ang pinagmumulan ng presensya. Ikalimang eksena, ang nawawalang silid. Sa ikaapat na palapag, natuklasan nila ang isang lihim na silid na hindi nila naalala dati. Sherwin, hindi ko alam na may silid dito. Faith, baka bago lang ito. Hindi natin ito nakita dati. Gerard, baka may bagong bahagi ng gusali. Paulo, mukhang abandon ang silid na ito. Sherwin, tingnan natin ang mga gamit dito. Faith, parang may mga naiiwang gamit sa loob. Gerard, tingnan natin ang mga dokumento o kagamitan. Paulo, huwag tayong magpanik. Suriin natin ang paligid. Sherwin, mukhang may mga lumang gamit dito. Faith, tingnan natin kung anong laman ng silid. What's up guys? Bago natin pagpatuloy ang audio story nato, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment. Ika-anim na eksena, ang malamig na hangin. Nang buksan nila ang pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin at mga naagnas na bagay. Gerard, anong nangyayari dito? Ang lamig. Sherwin, parang may presensya sa loob. Faith, huwag tayong mag-alala. Kailangan nating i-check. Paulo, suriin natin ang mga pader. Gerard, tingnan natin kung may mga dokumento o kagamitan. Sherwin, parang may mga tunog sa loob. Faith, baka may problema sa ventilation. Paulo, ang lugar ay may masamang pakiramdam. Gerard, huwag tayong magpanik.
Sherwin, tingnan natin ang paligid. Ikapitong eksena, ang espiritu ng kondominyo. Sa pag-ikot nila, nakita nila ang isang babaeng espiritu na nagmumula sa madilim na bahagi ng kondominyo. Gerard, tingnan mo. May babaeng espiritu. Sherwin, naku, natakot ako. Parang may malalim na kwento sa lugar na ito. Faith, huwag tayong magpanik. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Paulo, hindi ito normal. Kailangan nating tumawag ng tulong. Gerard, baka may mga dokumento na makakatulong. Sherwin, ang espiritu ay nagmumula sa isang lugar. Faith, tignan natin ang pinagmula ng presensya. Paulo, kailangan nating malaman ang katotohanan. Gerard, mag-ingat tayo. Sherwin, tingnan natin ang mga dokumento. Ikawalong eksena, ang lihim ng abandon na kondominyo. Habang sinusundan nila ang espiritu, natuklasan nila ang isang lihim na may kaugnayan sa nakaraan ng kondominyo. Gerard, may dokumento dito na mukhang may kinalaman sa eksperimento noong dekada 80. Faith, tignan natin ang mga pangalan sa dokumento. Sherwin, mukhang may mga tao na nawala sa hindi maipaliwanag na kondisyon. Paulo, baka ito ang dahilan kung bakit ang espiritu ay naglalakad pa. Gerard, tingnan natin ang mga records. Faith, parang may eksperimento na nagdulot ng mga pagkawala. Sherwin, kailangan nating ipakita ang mga dokumento sa mga otoridad. Paulo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Gerard, tingnan natin ang mga detalye. Faith, ipaalam natin sa management. Ikasyam na eksena, ang pagbubunyag ng lihim. Nang ipakita nila ang dokumento sa pamumuhan, agad nilang ipinadala ang mga eksperto upang suriin ang lugar at magsagawa ng isang cleansing ritual. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang espiritu ay nagpatuloy sa pag-asam ng kapayapaan. Gerard, kailangan nating kumonsulta sa eksperto para sa ritual. Sherwin, tama. Kailangan nilang malaman ang tungkol sa eksperimento. Faith, baka makuha natin ang tamang solusyon kung susundan nila ang mga dokumento. Paulo, sana ay magkaroon tayo ng kasagutan sa lahat ng ito. Gerard, kailangan nating siguraduhin na ang lahat ay magiging maayos. Sherwin, sana ay makahanap tayo ng solusyon sa mga problema. Faith, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Paulo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Gerard, tingnan natin ang mga susunod na hakbang. Sherwin, huwag tayong mag-alala. Lahat ay magiging maayos. Ikasampung eksena, ang huling paglaban. Sa huli, ang mga eksperto ay nakagawa ng cleansing ritual at ang lugar ay nagkaroon ng kapayapaan. Ang mga gwardiya ay natapos ang kanilang misyon at ang kondominium ay muling naging tahimik. Gerard, mukhang natulungan natin ang espiritu. Sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan ngayon. Faith, masarap sa pakiramdam na malaman mong nakatulong tayo. Ang kondominium ay magiging mas maayos. Sherwin, tama. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa wakas. Paulo, mag-ingat tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ang karanasang ito ay magbibigay sa atin ng aral. Gerard, sa wakas, ang kondominium ay muling magiging tahimik. Maraming salamat sa pagtulong sa bawat isa. Faith, ang hirap ng nangyari pero natutunan natin ang halaga ng pagtutulungan. Sherwin, ngayon, oras na para magpahinga. Sana ang lahat ay maging maayos. Paulo, sana ito na ang simula ng isang bagong kabanata para sa kondominium. At sa pagtatapos ng gabi, ang kondominium ay muling naging tahimik, ang mga gwardiya ay natulog ng mapayapa, at ang kanilang karanasan ay nagbigay ng mahalagang aral sa kanila at sa gusali. Maraming salamat sa pakikinig. Para sa iba pang kwento na katulad nito, mag-subscribe, like, and comment. Hanggang sa susunod, magdasal at mag-ingat tayo palagi.